Isa pong magandang araw sa ating lahat, and it is another Sunday that we can actually share the Word of God together. It's going to be absolutely amazing for the whole month of May dahil ang pag-uusapan po natin sa buong buwan ng Mayo ay thankfulness and contentment. This is a very important and a very practical message for all of us, sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita. So for the whole month of May, we're going to talk about four very magnificent, napakaganda pong mga pag-aaral na maari po natin maipamuhay ng hindi kahirapan. Madali lang po talaga siya. Number one, today we're going to talk about cultivating a grateful heart, the spiritual discipline of thankfulness. Ito po ay isang mabigat na disiplina sa ating pamumuhay. Worship as a response to God's goodness, expressing thankfulness to worship. Remember, ang worship po na pag-usapan natin na nakaraang buwan, hindi to sapat na ikaw ay kumakanta o maawit o naninilbihan sa Panginoon. Ito ay pamumuhay. Pangatlo po, contentment in Christ, finding satisfaction in God alone. Kasi pag tayo po ay nasatisfy sa pamamagitan ng Panginoon, alam ko po maaring bago sa ating pandinig, pero ito po yung pinakamakapangyarihan na ma-experience natin. And of course, the overflowing life, how to show gratitude that leads to generosity. Kasi nga po, dahil tayo po ay thankful and content, makikita po natin na tayo ay lumalago sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. So today, we're going to talk about cultivating a grateful heart, the spiritual discipline of thankfulness. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O Ama naming Diyos, kayo po ang pinaka mahusay na Ama. Dahil sa iyong pagpaplano sa aming buhay, ang pagpaplano mo sa aming kaligtasan, inalay mo ang iyong anak na si Jesus para magkaroon po kami, Panginoon, hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi buhay na makabuluhan. Punong-puno ng pagpapala sa lahat ng aspeto ng prosperity, ika nga sa aming buhay. Pero higit doon, Panginoon, ito ay buhay na merong purpose, merong meaning, may kahalagahan, at mag-iiwan, Panginoon, ng pinakamalupit at pinakamagandang alaala hindi lamang sa aming pamilya, sa mga kamag-anak, kung hindi, Panginoon, kung saan kami involved na community, involved, Panginoon, na organization. So I pray in the mighty name of Jesus today, kayo po, Panginoon, na maging sentro ng pagsusuri ng salita, ng mensaheng ito, kayo po, Panginoon, ang aming itataas, pupurihin at pasasalamatan dahil ikaw ang dakilang Diyos at mapagmahal po kayo sa lahat. Ang hiling ko po, Panginoon, lukuban niyo kami ng banal na dugo ni Kristo. Palibutan niyo po kaming lahat ng inyong mga anghel upang hindi po kami, Panginoon, malito o ma-distract, Panginoon, sa paikinig ng inyong salita upang maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan at pag-ibig mo, O Diyos. Kahit sa lupalop ng mundo, you are omnipresent. Even in the universe, you are present. Everywhere you are God, Emmanuel, and you are with us. May you speak to us and may you change us. In Jesus' name, amen. Ayan, tuloy po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Basahin po natin, if you can, tumayo po kayo with me. 1 Thessalonians chapter 5:16 to 18 Amplified Version. Ito po yung konteksto ng babasahin natin and afterwards i-breakdown po natin doon sa mga finer points. Sabi po rito, verse 16, rejoice always and delight in your faith. Be unceasing and persistent in prayer in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Hallelujah. Tatlong bagay po ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang gusto niyang gawin natin araw-araw. Pag ito po ay nagawa natin, grabe ang araw natin. Tayo po ay magkaroon ng kagalakan o maging maligaya ayon sa kalooban niya. Ikalawa po, huwag tayong hihinto sa panalangin. At ikatlo, maging mapagpasalamat. So let's break down yung verse 18. Yan po yung focus natin. NLT version, patuloy po kayong tumayo with me kung ito po ay appropriate. Basahin po natin siya sa NLT. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Amplified version naman po, in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Hallelujah! Grabe po talaga ang salita ng Diyos. Pag tinignan po kasi natin, ano ang kapakinabangan kapag ginawa natin itong mga bagay na to, it is proven by science, na pagsurian, na pag-aralan ng mga experts, na kapag ikaw ay marunong magpasalamat, araw-araw at ikaw ay patuloy na
humihingi ng ano no ng tawag dito ng disiplina o kakayahan na wag makalimutan magpasalamat, ikaw ay magbabago. Mas madali po na nahuhulma ang isipan, puso at pagkatao ng tao kapag siya po ay marunong magpasalamat. Yan po ang sinasabi ng siyensya. Pinag-aralan po yan. Kaya nga po, noong nakaraang buwan, noong Pebrero, meron po tayong 21 days of gratitude. Tama nga po ba? Or March ata yan. Sorry if I made it wrong. So, meron po tayong challenge na ginawa natin ganun at ang dami pong nagpatotoo na sa kanilang pagpapasalamat, naging maayos ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, bilang anak sa magulang, magulang sa anak, at sa kanilang trabaho na nakita nila yung sarap ng pagpapasalamat dahil natutunan po nila na magpasalamat sa bawat isa. Ang kanilang tinitignan ay yung kabutihang nagagawa ng kasama nila sa bahay, yung kabutihan na binibigay ng kanilang trabaho o ng kanilang pag-aaral. Kaya nga po sila ay natutong magpasalamat at naging kakaiba ang kanilang pananaw. Subukan niyo po ngayon. Isipin niyo, panandalian. Ihinto muna natin ang ating pagmimensahe. Magpasalamat ka. I'll give you about a minute. Pasalamat ka. Kung ano man ang pwede mong ipagpasalamat. Marami kang pwedeng ipagpasalamat. Maaari ka magpasalamat sa kalusugan mo. Maaari magpasalamat ka sa buhay mo. Maaari ka magpasalamat ngayon sa esposo o esposa mo na ngayon mo lang na-realize na, oo nga, no, okay nga pala siya. O di kaya sa anak mo, kung ikaw ay anak sa magulang. Anong naramdaman mo ngayon? Di ba kakaiba? Kakaiba. Sa trabaho ko po rito sa New Zealand, meron po ako nakausap na bulag. At habang kinakausap ko po siya, naalala ko kung bakit dapat ako magpasalamat na nakakakita ako. Siya ay kontento na bulag siya. Meron siyang aso na gumagabay sa kanya. Hindi niya siyempre nakikita yung damit niya, pero maayos siya manamit. Obviously, meron siya sigurong katulong doon sa bahay niya at meron siyang kaagapay para siyempre pagpunta naman niya sa opisina, magara ang itsura niya maayos. Ngunit ikaw, kung nakakakita ka, kahit malabo ang mata mo, kahit ikaw ay nagsasalamin, bakit hindi ka mapagpasalamat sa iyong nakikita? Sa mga nakakapaglakad dito, meron po ba kayo nakausap na putol ang paa? Na naka-wheelchair? Kausapin nyo sila para maintindihan nyo kung kayo ay nakakakilos, nakakapaglakad. Kayo ay pinagpala. Hindi ko naman sinasabi na hindi pinagpala itong mga taong ito dahil yung mga nakausap ko po ng mga disabled dito na nagkaroon po sila na mapagpasalamat na puso. Ibang-iba po ang kanilang pananaw sa buhay. Masigla sila, meron silang pag-asa, naintindihan nila na hindi naman kailangan kumpleto ang aking senses or ang aking limbs to actually, be a valued and contributing citizen. So nagpatuloy sila dahil marunong sila magpasalamat. Yun po yung nakikita kong pagkakaiba sa isang taong masungit, iritable, galit sa mundo. Kaya nga po kung kayo ay ganon, magpasalamat tayo ngayon. Makikita nyo, mawawala ang pagiging irritable nyo, mawawala ang pagiging masungit ninyo, mawawala ang galit nyo. Kasi makikita nyo kung anong meron kayo. At doon kasi simulan ng Panginoon kung anong meron ka at ano ang gusto mong ialay sa Kanya. Hindi ka hihingan ng Panginoon ng isang malaking bagay. Katulad ngayon, ano ang utos niya? Magpasalamat ka lang. At makikita mo ang radikal na pagbabago kung araw-araw ito ay iyong gagawin. Ganun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Napaka-praktikal. Magpasalamat ka. At pag ikaw ay nagpasalamat, makikita mo ang pagkakaiba. Ngayon, pag-uusapan po natin today, dalawang bagay, the power of perspective, gratitude as a spiritual discipline. Hallelujah. Ito po yung power perspective. In a way, nasabi ko po kanina kung paano siya. So, how can focusing on what we are grateful change the way we experience life? So, pag tinignan po natin yung mga bagay na meron tayo, magpasalamat tayo doon, makikita po natin na tayo talaga ay mga bago. Katulad po ng sinabi ko kanina, bibigyan ko lang po ng emphasis, na tayo po ay mas madaling magbago kapag tayo ay marunong magpasalamat at alam natin na tayo ay grateful for what we have.
Ibang-iba po talaga ang nagagawa nito kasi nagiging malleable tayo. Mas madali tayong magbago sa mabuting kapamaraanan at hindi tayo basta-basta syempre nadadala ng mga chismis na negatibo. Kasi nga po, marunong tayong mag-focus kung anong meron tayo at kung ano yung dapat nating tignan. So, basahin po natin ang salita ng Diyos. Again, if you are able to stand up where you are, basahin po natin ang Psalm 107 verses 1 to 3. NLT version. Give thanks to the Lord, for he is good. His faithful love endures forever. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others he has redeemed you from your enemies. For he has gathered the exiles from many lands, from east and west, from north and south. Hallelujah. Basahin po natin yung focal point natin sa verse 1 ng Psalm 107. And give thanks to the Lord, for he is good. His faithful love endures forever. Amplified version, O give thanks to the Lord, for he is good, for his loving kindness endures forever. Alam niyo po, ang daling basahin ng sinulat noong psalmist, di ba? Pero pag naintindihan po natin yung pinagdadaanan niya, dumadaan po talaga siya sa isang pinakamahirap na parte ng buhay niya. Kahit siya po ay naging matapat sa Panginoon, ang dami pong nangyaring negatibo, siya ay nape-persecute during that time, at siya ay tumatakbo from his enemies. So, kung titignan po natin, anong sabi niya? Anong in-invoke niya? Give thanks. Yun po yung sinabi niya. So ano ang solusyon niya kapag siya ay nalulungkot o nalulumbay o di kaya nagkakaroon ng dilubyo sa kanyang buhay? Ang kanyang solusyon, give thanks to whom? To the Lord. Una sa lahat, He is good. His faithful love endures forever. Kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, meron po tayong mararanasan na kakaibang experience. Ang nangyayari po sa atin, nawawala yung lahat ng mga bagay na negatibo. Huwag po natin kakalimutan, pag tayo po ay nagpasalamat sa Panginoon, dapat po ito ay mula sa puso at hindi lamang po natin siya pinagpapasalamatan, kung hindi nilalagay natin sa kanyang paanan kung ano ang bagay na bumabagabag sa atin. So there is that divine exchange. Inalay mo yung problema mo sa Panginoon, binigyan niya ng solusyon o bibigyan niya ng solusyon yung problema mo dahil nagpapasalamat ka sa kanya. Pero higit doon, alam mo na may pag-asa at merong kakayahan ng Panginoon na bigyan ka ng grasya para masolusyonan yung problema, masolusyonan yung pinagdadaanan mo. In other words, next time, kapag humugot ka sa iyong experience, ang hugot mo ay hindi na negatibo. Ang hugot mo ay pagpapasalamat. Ano sabi ng Panginoon kanina doon sa ano no sa verses 2 and 3? Sinasabi niya rito, ikaw ba ay nasalba ng Panginoon? Ikaw ba ay na-rescue niya mula sa iyong mga kaaway? Di magpasalamat ka. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Dahil importante sa atin na tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng circumstance. Meron nagsabi sa akin, ako ay dumadaan sa pagsubok. Kadalasan po hindi tayo dumadaan sa pagsubok kasi wala po tayong disiplina ng pag-ibig. Yung pag-ibig sa Panginoon, sapat na susundin natin siya. Yung disiplina ng pagpapasalamat, kaya nga po nadidiskaril ang maraming Kristiyano kasi pasaway. Kailangan silang makalabit ng Panginoon sa kanilang mga maling desisyon. Kaya nga po itong taong ito, siya ay may credibility. Maganda ang kanyang witness or testimony dahil gumawa siya ng tama, pero meron pa rin nangyaring hindi maganda sa kanyang karanasan. And does it matter sa kanya yung nararanasan niyang hindi maganda? Of course! It matters kasi maapektuhan ka talaga, tao tayo. Naapektuhan tayo ng mga negatibong mga bagay. Yun ang totoo, even si Christ in His humanity, bago siya napako sa krus, anong hiniling niya sa Panginoon? Ama, sabi niya, if it's your will to take this cup of suffering away from me, but not my will, but yours be done, sinasabi niya, look, I am, I am afraid maybe or anxious. I don't know kung ano man yung emotions niya, pero pinakita niya yung pagiging tao niya. Pero hindi huminto ron. Inamin niya kung anong pinagdadaanan niya pero nalagpasan niya pagkatapos niyang aminin kasi tama yung perspective niya. Kanina siya nakatingin, hindi sa sarili niya, hindi sa tao, hindi sa circumstance. Kanina siya nakatingin kay God. Ganun din ang author ng Psalm 107. Kanina siya nakatingin kay God, kay Lord. Yun po ang nagagawang kapangyarihan ng Panginoon. Napaka-praktikal. Anong mawawala sa'yo? Kung mananalangin ka ngayon, panandalian, meron kang mapagkumbabang loob.
aabutin mo yung kamay niya kasi yung kamay niya ang tagal na nakaganyan. Buti ang Panginoon hindi nangangalay. Buti ang Panginoon hindi nauubos ang pasensya. Buti ang Panginoon hindi nauubos ang pag-ibig sa atin dahil gusto niya tayong iangat doon sa ating pinagdadaanan problema para again, pag humugot tayo, ang laman ng bibig natin is we give thanks. Gaano karami po ang kakilala nyo na nagpapasalamat sa Panginoon? Nagpapatotoo. Gaano karami sa kilala nyo ang makikipagkwentuhan sa inyo tungkol sa mga negatibong nangyayari sa buhay nila o negatibong nangyayari sa kapwa nila o mga negatibong mga komentaryo nila tungkol sa kanilang trabaho, sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang kung sino-sino man o trabaho o pag-aaral. Ngunit kapag ikaw tumingin ka sa Panginoon, magbabago ka. Di ka matataranta dahil may kalma, may pagkakalma ang Panginoon. Sabi nga, pag tayo po ay nananalangin, the peace of God that transcends all understanding, babantayan niya yung puso natin. Kasi yung puso po natin ang pinakamalakas na manlinlang. Hindi po ibig sabihin na isang tao ay may trabaho at malaki ang kinikita, meron siyang kapayapaan, lalo na kung malayo siya sa Panginoon. Marami pa ring agam-agam yan, marami pa ring problema yan. At kapag ang isang tao po, kahit may perang kinikita, hindi ibig sabihin sapat sa kanya yon. Kasi may mga taong lalo nagiging magastos. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay may sapat na kakayahan, may trabaho, ay malusog ang kanyang katawan, malusog ang kanyang isipan, malusog ang kanyang puso, malusog ang kanyang relasyon. Hindi po ganun yun. Ang Panginoon lang ang maaring makapagbigay ng grasya para pag tayo ay nagpasalamat at tumingin sa Kanya, makikita po talaga natin ang ating pagbabago. Grabe po talaga ang Panginoon. I mean, bakit hindi ka lalapit sa Diyos? Siya yung solusyon. Bakit lumalapit ka sa kapitbahay mo na wala namang karanasan sa Panginoon? Bakit ka lalapit sa isang taong hindi maka-Diyos? Anong tuturo sa iyo niyan? Awayin mo yung asawa mo, 'di ba? Gulpihin mo yung anak mo. Sige, mag-angas ka sa trabaho mo. Ganun talaga yung mga mayayaman na may-ari ng negosyo eh. Ginagamit niya tayo mga mahirap para lalo siya magpayaman. Di ba po ba? Bakit kailangan mong bitbitin yung mga bagay na mabibigat o magpapabigat sa buhay mo? Kung ikaw ay magpapasalamat sa Diyos, di ba mas maganda habang nagtatrabaho ka, kaya mong pumito? 'Di ba? Habang pinapagalitan ko ng boss mo, lalo na kung ikaw talaga yung nagkamali, 'di ba? Ayos lang tanggap mo. O di kaya kung hindi man ikaw yung may kasalanan, alam mo na ang Diyos ng hustisya at pwede mo siyang pagkatiwalaan. Napaka-praktikal manalangin. Ngunit maraming tao nalilinlang na huwag manalangin. Hawakan nila yung kanilang buhay. Gustuhin nila yung gagawin nila. Ipagpipilit nila. At makikita mo na sila ay walang kapayapaan o parating meron pa rin silang isang bagay na kakulangan na pinupunan nila ng mga bagay na makamundo. Kaya nga po nakakalungkot magpasalamat ka, tignan mo, magiging matipid ka. Magpasalamat ka, tignan mo ang pagbabago ng iyong buhay. Magpasalamat ka siyempre sa Panginoon. Yun po ang ating pinag-uusapan dito. Pangalawa po is gratitude is a spiritual discipline. Ano po ba yung gratitude, di ba? Hindi lamang siya yung nagte-thanksgiving ka. Kung hindi, you are grateful for what you have, you are experiencing. Yan katulad po ng pinag-usapan natin kanina, grateful ka na meron kang 10 daliri, meron nga po may extra pa, may 11 or 12 fingers. Nakapaglakad ka, you're grateful. You have a house above your, a roof above your head, you are grateful. You have work, you are grateful. Nakapag-aral ka, you are grateful. So, how does practicing thankfulness shape our spiritual growth? Kung titignan po natin, habang tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, lumalalim ng lumalalim ng lumalalim ang ugat ng pananampalataya at pag-ibig natin sa Panginoon. At tulad po ng isang lagong puno, ang lalim po ng kanyang ugat ay ang nagpapatibay sa kanya para umulan, bumagyo, umaraw, panandalian magkaroon ng tawag dito, ng drought, kaya niya pa rin lagpasan ng mga bagay na yon. At ang puno na malalim ang kanyang ugat, ito yung puno na talagang kitang-kita mo yung robustness niya, yung kanyang, kung siya yung punong namumunga, makikita mo yung bunga niya ay kakaiba, yung prutas niya ay kakaiba. Kaya nga po, napaka-importante maging thankful tayo.
Basahin po natin kung pwede po kayong tumayo wherever you are. Colossians chapter 2 verse 6 to 7 Amplified Version. Sabi po rito, therefore, as you have received Christ Jesus, the Lord, walk in union with Him, reflecting His character in the things you do and say, living lives that lead others away from sin. Nagko-komentaryo lang po ako panandalian. Sinasabi po dyan, maging kawangis natin ng Panginoon at ilayo natin yung mga kilala natin sa kasalanan. Yung po ba ang ginagawa natin? Meron kang anak, kahit gaano ka bata yan, nilalayuin nyo ba siya sa kasalanan o siya ay nagiging malapit sa kasalanan dahil ang tinuturo natin sa kanya ay kamunduhan? Verse 7, having been deeply rooted in Him, and now being continually built up in Him and becoming increasingly more established in your faith, just as you were taught, and overflowing in with gratitude. Grabe, grabe po talaga ang sinasabi ng ating Panginoon pagdating po sa verse na ito. So, tayo po ay panandali ang mag-focus sa verse na to and see ano po yung practical na implications nito sa ating buhay. Kapag tayo po ay malapit sa Panginoon, talagang tayo ay naglalakad at aware tayo na we are in union with Him. Alam niyo po nga, sabi ko nga sa isang alaga ko kasala siya. Mabigat yung kasalanan niya. Sa kanyang pananaw, sa Panginoon po kasi walang mabigat o magaang na kasalanan ng kasalanan ng kasalanan. Usap kami sandali. Sabi ko sa kanya, isipin mo ito. Kung kasama mo ko sa lugar ng kasalanan mo, magkakasala ka ba? Sabi, hindi po, papi. Kung sakasakali ang laman ng utak mo, okay, may thought bubbles na lalabas at lalabas dito, sinusulat o hindi kaya pinapakita, okay, in a way na ano siya, no, na video-based, yung gusto mong mangyari, di ba? Naging visual sa ibang tao, iisipin mo ba yung bagay na yun? Sabi niya, hindi po. Kasi exposed ka. Yun ang isang pamantayan kung tayo ay sumusunod sa Panginoon. Kung malalim ba tayo sa ating relasyon sa Kanya. Dahil alam mo, ang Panginoon, He is omnipresent. He is everywhere. So kahit tingin mong absent siya because He is Spirit, He is in you because the Lord Holy Spirit is in you because you are a child of God. Yun ang sinabi ko sa Kanya. So isipin mo na lang kung kasama mo, kung hindi ka magkakasala, you will live a beautiful and magnificent life because I am with you in that essence. Sabi ko sa kanya. So imagine, God is with you. You are walking with Him. You are together sa pagkain mo. Kasama mo ang Panginoon. Susubo ka ng taba, 1 kilong taba. Tapos titignan mo ang Panginoon. Susubo mo ba yun? Hindi. Maring gawin mo na lang siyang oil for cooking, yung lard. 'Di ba? Lalakad ka, 'di ba, sa isang lugar. Tapos may nakita kang isang taong nangangailangan. Gutom na gutom, ilang araw na. Meron kang pang Jollibee sa bulsa mo. Kasama mo ang Panginoon. Tignan mo siya. Ano sa malamang ang sabihin sa'yo ng Panginoon, tulungan mo. Tulungan mo at ibahagi mo ang salita ng Diyos sa Kanya para siya ay maligtas. So, ibang-iba kapag araw-araw sa pamumuhay natin, nagkatrabaho ka. Nagkatrabaho ka, manadaya ka ba? Nanakawin mo ba yung oras mo kung ikaw ay nag-aaral? Makikipagkopyahan ka ba? If you walk in union with Christ, grabe po ito, ang tindi nito. Dahil alam mo ang epekto at kapangyarihan ng kasalanan, ilalayo mo yung ibang tao sa kasalanan. Hindi ikaw makikisawsaw sa kasalanan. Dahil alam mong mali at alam mo ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng kahit sinong nilalang. Grabe ang ginagawa ng kasalanan. Hindi niya lang sinisira yung buhay ng nagkakasala, kundi sisirain niya yung buhay ng mga tao sa kapaligiran nung nagkakasala. Ganon kalupit. So, anong sabi ng Panginoon dyan? If you are deeply rooted in Him, so sinasabi ni Apostle Paul sa Church of Colossus, an agricultural metaphor. Kasi sila po ay normally an agricultural nation or di kaya sila ay yung ano ba yung tawag doon, livestock nation. So madali nilang naintindihan yung bagay na yan, deeply rooted. Yan ang sinasabi ng Panginoon. O di kaya kung ikaw right now ay isang software engineer, yung coding mo iba. Ang coding po kasi sa isang software, pwede mo siyang tanggalin, pwede mo siyang palitan ng panibago na coding. Ganun po kasi yun eh. In other words, kung gamitin natin yung coding parlance ngayon sa mga IT professionals, pag nag-code ka,
ng tama, syempre maganda yung result ng pagko-code mo. Pero kung ang ginawa mong software ay nagnanakaw ng information o nagki-create siya ng algorithm para masilo mo itong ano no, viewers mo sa particular product na iyong dinidevelop, then is that good, ethically speaking? Pero if you are with God, then you know na ang skill set mo can be used for the good. Dahil ang coding mo sa sarili mo, ng DNA mo, ng mind mo, ng heart mo, it's all about walking in Christ, being built in Him. At kapag ganun po yung ating pananaw, you will be overflowing with gratitude. Grabe po kasi ang nagagawa talaga ng pagpapasalamat. Kapag ikaw ay marunong magpasalamat at grateful ka doon sa skill set mo, you are going to use that to glorify God. Yung yaman mo, gagamitin mo para sa Panginoon. Yung talento mo, gagamitin mo sa Panginoon. Yung kakayahan mo, gagamitin mo sa Panginoon. Yung oras mo, gagamitin mo sa Panginoon. At mapapansin mo na kapag binigay mo, inalay mo ang oras mo sa Panginoon, parang mas marami ka pang panahon kasi dati. Kasi nasusunog lang sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. At pag inalay mo ang talento mo sa Panginoon, mapapansin mo lalo kang gumagaling. At pag inalay mo ang puso mo sa Panginoon, lalo kang nagiging mabait. Ganon. Kaya nga po, ang demonyo, bubulagin ka, bibingihin ka ngayon habang nakikinig ka ng mensaheng ito para ipagpatuloy mo yung ginagawa mo na malayo ka na naglalakad sa mundong ito sa Panginoon. Ngunit ang kanyang paanyaya, tayo ay lumapit sa kanya at magpasakop. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras at pagkakataon na to, nais ko kayong anyayahan. Kung hindi niyo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ito ang pinakamagandang pagkakataon para tayo ay mahulma ayon sa kalooban niya. At imposibleng hindi ka magbabago. Hallelujah. Hallelujah. Magiging mapagpasalamat ka, magiging kontento ka, at ito ang maghuhulma sa iyong relasyon sa Panginoon. Ang unang dapat mong gawin, yumuko ka sa presensya ng Panginoon, kita mo ang iyong pagpasakop sa Kanya, at hingin mo ng tawad ang mga kasalanan mo sa isipan mo. Yes, ask for forgiveness for every sin that you are reminded of right now. Hindi naman kailangan lahat ng kasalanan na gawa mo sa buhay mo. Importante rito, alam ng Panginoon na ikaw ay nagsisisi at gusto mong talikuran ng lahat ng kapalpakan na ginawa. Next step. Come to the Lord right now. Yes, come to Him. And thank Him because siya ang dahilan kung bakit tayo ay may kaligtasan. He is the way, He is the truth, and He is the life. Hallelujah. Yun yung promise. At ito ang pinaka-importanting step. Ulitin mo ang panalangin ito. Jesus, nais ko po na matuto na maging mapagpasalamat at maging kontento. Alam ko po na hindi ko ito kaya sa aking sarili dahil kailangan ko po ng grasya mo. Kailangan ko po ito upang maipamuhay ko ito ng malay. Manahan ka po sa aking puso. Nais ko pong ikaw ay aking maging Diyos at tagapagligtas. Ikaw po ay aking sasambahin at sa iyo magpapasalamat. Amen. Pwede kang dumilat panandalian kung ikaw ay nakatanggap sa Panginoon ng totoo, mararanasan mo ang pagbabago. O yan, kakaroon ka ng pag-auhaw sa pagbabasa ng salita ng Diyos, maghahanap ka ng simbahan, maghahanap ka ng mga taong kawangis mo na ikaw ay dinadala ng Panginoon para makipag-usap sa kanila. Hallelujah. At kapag naranasan mo ang pagbabago, ito ay tanda, ebidensya ng kaligtasan. At kapag ikaw ay namatay physically, ang iyong alma ay pupunta sa kalangitan. Ngunit habang ikaw ay nabubuhay, ang pinaka-importanting dapat gawin, ito ang magpasalamat, maging kontento ayon sa kalooban ng Panginoon at palalimin mo ang nais ko pong ipanalangin ng mga kapatiran sa oras na ito. Mga kapatiran, kung kayo po ay nakikinig at naiintindihan nyo ang kapangyarihan ng mensaheng ito at naiintindihan nyo na nag-aabang lang ang Panginoon para ikaw ay lumapit, dumulog sa Kanya, bakit hindi ka magpasalamat? For about a minute or so,
I would ask you na lumapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at magpasalamat ka. Pagkatapos mo, pagkatapos natin lahat, in a way, we'll pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil binigyan mo kami ng praktikal na bagay na maaari naming gawin na makakatulong ito, Panginoon, sa buhay namin pang-araw-araw. Maraming salamat po, makapangyarihang Diyos, dahil ang simple na action ng pagpapasalamat at pagiging kontento ay magdudulot sa amin, Panginoon, ng napakagandang pananaw at pamumuhay, at kami, Panginoon, ay magkakaroon ng disiplina na patuloy na magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pagtingin sa tamang dapat namin tingnan, at ikaw yun, Panginoon, hindi sarili namin o kapwa namin. At kami po, Panginoon, ay sumasamba sa iyo. Kami po, Panginoon, ay nagsusumamo sa iyo. At dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na naganais, ipakita nila ang pagkapasalamat nila. At sila, Panginoon, ay nabago ng iyong presensya, na bago po sila ng iyong mensahe, na bago po sila ng iyong salita, naway maipamuhay po nila, Panginoon, ang nais mong kapamaraanan sa kanilang buhay, para sila po, Panginoon, ay patuloy na makapagpasakop sa iyo. Po ang dalangin namin, ang ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga tumanggap po kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng programang ito, why don't you pop us a comment, pop us a message, and we would like to reach out to you kung kayo po ay nakaranas ng pagtangkap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa ating programa. Kayo po ay aming inaanyayahan na maging parte ng ating simbahan, Salvation in the Name of Jesus, and you can be a virtual participant or a face-to-face participant doon sa mga daughter churches that we have in the Philippines, in Japan, at syempre dito. I pray that you will reach out to us and you can come and join us. Sa mga kapatiran ko po dito na naghahanap po ng simbahan, either virtual or face-to-face, as I have mentioned a while ago, pwede po kayo mag-pop ng message, mag-comment po kayo, reach out to us, and we will definitely contact you and bring you on board. At sa mga kasama po natin dito sa ating Zoom, kayo po ay inaanyayahan namin na huminto at wag munang umalis, because we are going to have a very short fellowship. So God bless you and keep you. Be thankful and content, always grateful throughout the rest of your lives, not only for the month of May 2025. God bless you.